Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang binatang probinsyano na lumipat sa lungsod para makipagsapalaran sa trabaho. Ngunit hindi inaasahang pinahiya at minaliit ng kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang pinagmulan. Isang kwento ng pagkakamali, pagtitiis at isang pagbubunyag na magpapabago ng lahat ng tingin sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Noong unang araw ng Hunyo, sa malaking gusali ng Golden Peak Industries sa Pasig City, naglakad papasok ang isang binatang nakamaong at puting polo shirt. Walang iba kundi si Sunny. Mula siya sa bayan ng Ginubatan sa Albay at matagal na niyang pangarap na makapagtrabaho sa isang kilalang kumpanya sa Maynila. Matapos niya makapasa sa pagsusulit at interview, inakala niya na ito na ang simula ng kanyang magandang kinabukasan. Hindi niya alam na maghihintay sa kanya ang mga taong hindi makikita ang kanyang kakayahan, kundi titingnan lamang ang kanyang mga kasuotan at pinagmulan. Sana magustuhan ako ng mga kasamahan ko dito. Baka medyo iba ako sa kanila. Pero gagawin ko naman lahat para maging mabuting empleyado, sabi ni Sunny. Hindi pa siya nakakatapos mag-ayos ng kanyang lamesa nang may naramdaman siyang mga tingin na parang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Lumingon siya at nakita ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi ng pintuan. Si Manager Jojo, isang matangkad at malaking lalaki na kilala sa pagiging mapangusga. At si Supervisor Edwin, na kilala naman sa kanyang boses na parang palaging may masasabi sa lahat. Oy, Jojo, tingnan mo naman to. Baka nagkamali ng napasukan to ah. Parang bagong dating palang galing sa bukid eh. Hindi nga, Edwin. Tingnan ko lang listahan ng bagong empleyado. Si Sunny daw ito, mula sa probinsya, sabi ng HR. Ay nako, baka hindi niya makayanan ng bilis ng trabaho dito sa syudad. Maya-maya ay lumapit si Sunny. Manager Jojo at Supervisor Edwin, kayo po ba? Ako nga po pala si Sunny. Masaya po akong makatrabaho kayo. Huwag kang masyadong masaya bata. Dito, hindi puro ngiti ang kailangan. Kailangan mo ng lakas at talino. Baka hindi mo kayanin, lalo na kung galing ka sa lugar na hindi sanay sa ganitong kapaligiran. Oh, sige. Umupo ko na sa iyong mesa. Bukas pa ang oras pagpapakilala sa buong departamento. Baka mamaya, mapahiya ka pa kapag tinanong tungkol sa mga bagay na hindi mo alam. Hindi lang ni Sunny ang kanyang upuan papalapit sa lamesa at napayuko na lamang. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga pisngi dahil sa kahiyan. Pero hindi niya ito pinakita. Sinabi niya sa sarili na baka mabait lang talaga mga ito sa sarili nilang paraan at baka makasundo niya rin sila pagkaraan ng ilang araw. Pagdating ng tanghali, pumunta si Sunny sa kantina kasama ang ibang bagong empleyado. Habang kumakain sila, narinig niya mga usapan ng ilang matagal ng empleyado sa tabi nilang mesa. Alam niyo ba, yung bagong empleyado sa operasyon, yung mukhang probinsyano, sabi ni Manager Jojo, baka hindi niya talaga makayanan dito, sabi ng isang empleyado. Oo nga eh, tingnan mo pa naman ang mga kasuotan niya, parang binili lang sa palengke. Hindi tulad natin na may pera para bumili ng magagandang damit, sabi naman ng pangalawang empleyado. Dahil sa narinig ni Sunny, mahina siyang napabulong sa kanyang sarili. Hindi naman kailangan ng mamahaling damit para maging mabuting empleyado. Gagawin ko lang naman lahat na makakaya ko para maipakita kung karapat dapat talaga ako dito, aniya. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik si Sunny sa kanyang mesa para simulan ng trabaho. Inutusan siya ni Supervisor Edwin na ayusin ang mga dokumento ng mga kliyente at i-encode dito sa computer. Si Sunny ay medyo bago pa sa paggamit ng computer. Pero tinanggap niya naman ito ng buong puso.
Sinubukan niyang intindihin ang mga tagubili ni Edwin pero dahil sa bilis ng pagsasalita nito at ang sunayong boses na parang pinapagalitan siya ay nahirapan siyang sumunod. Anong ginagawa mo dyan, Sunny? Mali-mali ang mga nilalagay mo sa sistema. Hindi mo ba ako naintindihan? Sabi ko, ilagay mo ang pangalan ng kliyente sa unang kolumna, hindi sa ikalawa. Pasensya na po, Sir Edwin. Baka po medyo mabilis lang po kayo magsalita kanina. Baka pwede niyo po ulitin ang mga tagubilin. Hindi ka pa marunong makinig? O baka hindi ka talaga marunong? Ewan ko sa'yo, probinsyano. Baka talagang hindi ka para sa trabahong ito. Dumating si Manager Jojo sa departamento at narinig ang sigawan ni Edwin. Lumapit siya sa kanila at tiningnan ang trabaho ni Sunny. Sunny, hindi ka ba nag-aaral ng computer nung nasa probinsya ka pa? Ang dali-dali lang ng gawain na ito, pero hindi mo pa rin magawa ng tama. Baka kailangan kong ipagbilin sa ibang empleyado na tulungan ka palagi. Pero baka mapagod din sila sa'yo. Hindi po, Sir Jojo. Pwede ko pong gawin ito ng tama. Bigyan nyo lang po ako ng oras. Sasabihin ko po sa inyo kung hindi ko na talaga kayang gawin. Nauutal na sabi ni Sunny. Sige na, tapusin mo na yan. Baka bukas pa tayo mapahamak dahil sa mga mali mong yan. Natapos si Sunny sa kanyang trabaho ng hating gabi. Lahat ng empleyado ay umuwi na. Pero siya ay nanatili pa para ayusin ang mga mali niyang in-encode. Sa kabila ng pagod at kahihiyan na naramdaman niya sa araw na iyon, hindi pa rin siya sumuko. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang magsumikap para patunayan na karapat-dapat siya sa trabahong ito at para hindi mapahiya ang kanyang pamilya sa probinsya. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na apartment sa Quezon City, nagbukas siya ng kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang ama. Kamusta na po? Mabuti naman ako, anak. Ikaw naman, kamusta na ang unang araw mo sa trabaho? Nagustuhan ka ba ng mga kasamahan mo? Okay lang po, pa. Medyo kailangan ko lang po mag-ayos ng ilang bagay. Pero gagawin ko po lahat para maging mabuting empleyado. Alam kong kaya mo yan, anak. Basta tandaan mo, hindi mo kailangang ipakita sa kanila kung sino ka talaga. Hayaan mong sila mismo ang makakita ng iyong kakayahan. Kapag oras na, bubuksan mo na lang ang pinto na iyon. Sige po, pa. Salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin. Ibinalik ni Sunny ang kanyang cellphone sa bulsa at humiga sa kanyang kama. Isip-isip niya ang mga salita ng kanyang ama. Si Roberto ay ang CEO ng Golden Peak Industries. Ngunit inutusan niya si Sunny na magpanggap na simpleng empleyado para matuto ng tama at para makita kung ano talaga ang tunay na mukha ng kanyang kumpanya. Gusto ni Roberto na matuto si Sunny mula sa ibaba. Para kapag dumating ang oras na siya na ang namamahala sa kumpanya, alam niya kung paano tratuhin ang lahat ng empleyado ng patas. Hindi alam ni Sunny na ang mga araw na darating ay magiging mas mahirap pa. Ngunit handa na rin siya para harapin ang lahat ng pagsubok na paparating sa kanya. Samantala, nagdaan ang isang linggo. At para kay Sunny, parang isang taon na ang lumipas. Araw-araw ay pinapahirapan siya ni Manager Jojo at Supervisor Edwin. Minsan ay iniutos sila ni Jojo na gawin ang mga trabahong hindi naman dapat sa kanila. Tulad ng paglilinis ng opisina, pagbili ng kape, at pagkain para sa kanila, at pag-aayos ng mga gamit nila. Si Sunny naman ay tinatanggap lahat ng ito ng buong puso dahil alam niyang kailangan niya magtiis para maipakita ang kanyang husay. Isang umaga, dumating si Supervisor Edwin sa opisina na may masamang mukha. Tiningnan niya ang lahat ng empleyado at tumingin lalo na kay Sunny. Mga empleyado, alam niyo ba na nawawala ang isang mahalagang dokumento na isa sa aming pinakamalaking kliyente? Ang dokumento ngayon ay naglalaman ng mga plano ng kumpanya at mga impormasyong hindi dapat malaman ng ibang tao. Kung sino man ang may kinalaman dito, magpakita na kayo ngayon mismo bago pa kami magsimula ng investigasyon. Sabi ni Edwin. Lahat ng empleyado ay nagtinginan at nagbulungan.
Si Sunny naman ay nagulat dahil hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Bumalik siya sa kanyang mesa at sinuri ang mga dokumentong hawak niya. Ngunit wala siyang nakitang nawawala. Sonny, ikaw ba ang may kinalaman sa pagkawalan ng dokumentong iyon? Alam mo naman bago ka pa dito. At baka hindi mo alam kung paano tamang pangalagaan ng mga mahalagang bagay. Hindi po ako, Sir Jojo. Hindi ko po alam kung saan napunta ang dokumentong iyon. Hindi ko naman po hinawakan ang mga dokumento ng kliyenteng iyon. Sino pa nga ba? Siyempre ikaw, probinsyano. Baka binenta mo pa ang dokumentong iyon sa mga kalaban ng kumpanya para makakuha ng pera. Hindi po ako ganoon, Sir Edwin. Hindi ko po kayang gawin iyon. Mahal ko po ang kumpanyang ito at hindi ko po ahayaan na masira ito dahil sa akin. Huwag kang magsalita ng tapang-tapangan, Sonny. Baka mamaya pa tayo mas lalong mapahamak dahil sa'yo. Magsisimula na kami ng investigasyon. At kung makita namin na ikaw ang may sala, hindi ka na makakapagtrabaho dito pa. Baka pag nalaman namin ikaw, makasuhan ka pa. Naiyak na si Sunny sa damdaming naramdaman. Hindi niya maipaliwanag sa mga ito na hindi siya ang may sala. Pero pinili niyang tumahimik na lamang at hintayin ang resulta ng investigasyon. Sa loob ng 3 araw, sinuri ng mga tauhan ng kumpanya ang lahat ng empleyado at ang kanilang mga workspace. Si Sunny naman ay inayos ang kanyang mesa at ibinigay ang lahat ng dokumentong hawak niya para suriin. Noong ika-4 na araw, dumating si Manager Jojo sa departamento kasama ang isang empleyado mula sa IT department. Mga empleyado, may balita kami tungkol sa nawawalang dokumento. Sinuri ng IT department ang mga computer sa opisina at natuklasan nila na ang dokumentong iyon ay na-download gamit ng computer ni Supervisor Edwin. Lahat ng empleyado ay nagulat at nagtinginan. Si Edwin naman ay napatigil at mukhang nawala ng salita. Hindi ako, Sir Jojo. Baka nagkamali lang ang IT department. Hindi ko naman po kailangan kumuha ng dokumentong iyon. Hindi po ako nagkamali, sir. Ang IP address ng computer na ginamit para i-download ang dokumento ay nakalink sa computer ni Sir Edwin. Bukod pa rito, nakita namin ang dokumentong iyon ay nasend sa isang email address na pag-aari ng isa sa aming kalaban na kumpanya. Tumingin si Jojo kay Edwin nang may pagkasuklam. Edwin, bakit mo ginawa ito? Akala ko pa naman ay mapagkakatiwalaan kita. Binigyan kita ng trabaho at tiwala. Pero ganito lang ibibigay mo sa akin. Pasensya na po, Sir Jojo. Kailangan ko po ng pera para sa panggamot ng aking ina. Sinabi sa akin ng kumpanyang iyon na bibigyan nila ako ng malaking halaga kung ibibigay ko sa kanilang dokumentong iyon. Hindi ko po sinasadya na makasakit ng iba. Hinawakan ni Jojo ang balikat ni Edwin at tumingin sa kanya ng may pagkalungkot. Edwin, alam ko mahirap ang sitwasyon ng pamilya mo. Pero hindi ba dapat ginamit ang tiwala ng kumpanya para malutas iyon? Ang ginawa mo ay hindi lamang paglabag sa mga patakaran natin. Nilagay mo rin sa panganib ang trabaho ng lahat ng mga empleyado dito. Habang nag-uusap sina Jojo at Edwin, napansin ni Sunny na namumutla na si Edwin at mukhang handa nang tanggapin ang anumang parusa. Lumapit siya sa kanilang dalawa at tumingin kay Jojo. Sir Jojo, pwede po bang makiusap? Alam ko po na mali ang ginawa ni Sir Edwin. Pero baka pwede natin bigyan siya ng pagkakataong ayusin ang lahat. Baka pwede po nating sabihin sa CEO na handa siyang bayaran ng pinsala at magbabayad ng multa at hindi na ulit gagawin ng ganitong bagay. Sunny, bakit ka nagre-rekomenda niyan? Hindi ba siya mismo ang unang nagbintang at nambaba sa iyo dahil sa pinagmulan mo? Opo sir. Pero alam ko rin pong may mga dahilan kung bakit siya gumawa noon. Baka lang po siya nabigla at hindi alam ang paraan para malutas ang problema niya. Mas mabuti na po tayong magbigay ng pagkakataong magbago kaysa pagsisihan na lang natin ang lahat. Natahimik si Jojo at tumingin kay Edwin na ngayon ay naiiyak na talaga. Alam niyang tama ang sinabi ni Sunny. Hindi lahat ng pagkakamali ay dapat tapusin ng parusa na walang pag-asa ng pagbabago.
Tumawag siya sa opisina ng CEO para iparating ang sitwasyon at ang mungkahi ni Sunny. Edwin, sinabi ko na sa CEO ang lahat. Sinabi niya na bibigyan ka ng pagkakataong ayusin ang lahat. Kakailanganin mong ibalik ang lahat ng perang natanggap mo. Magsagawa ng serbisyo sa kumpanya na walang bayad sa loob ng 6 na buwan. At kailangan mong magpakita ng tunay na pagbabago. Kung hindi mo matutupad, hindi ka na makakapagtrabaho dito at ipapadala na lang kita sa mga otoridad. Salamat, Sunny. Hindi ko alam kung paano ko ibabayad ang kabutihang ginawa mo sa akin. Sobrang sorry sa lahat ng sinabi ko at ginawa ko sa iyo. Akala ko kasi dahil probinsyano ka, ay hindi ka karapat-dapat dito. Pero mali ako. Mas mabait at mas matalino ka pa sa akin. Naiiyak na sabi ni Edwin habang nakayakap kay Sunny. Wala pong anuman, Sir Edwin. Basta't hindi na ulit tayo gagawa ng mali. Okay na po iyon. Magsama-sama na lang po tayo para gawing mas magandang kumpanya. Mula noon, nagbago ang pakikitungo ni Edwin kay Sunny. Naging mabuti silang kaibigan at kasamahan sa trabaho. Si Edwin naman ay nagsimulang mag-aral muli at magsumikap para maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya ng legal. Si Jojo naman ay nagsimulang tingnan si Sunny sa ibang paraan. Hindi na niya tiningnan ang pinagmula nito kundi ang kakayahan at kabutihang loob na taglay nito. Isang buwan matapos ang insidente ng nawawalang dokumento, inihayag ni Manager Jojo sa Departamento ng Operasyon na ang kumpanya ay kukuha ng representante para sa isang malaking proyekto kasama ang Silver Line Corporation, isa sa pinakamalaking negosyo sa bansa. Ang proyekto ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga operasyon ng Golden Peak Industries sa mga probinsya at kailangan ng isang empleyado na may kaalaman sa mga lugar na iyon at may husay sa pagpaplano at pakikipag-ugnayan sa mga kliyente. Mga kaibigan, alam niyo naman na mahalaga ito para sa kumpanya. Kaya tinihikayat ko kayong lahat na sumali sa pagsusulit at presentasyon na gaganapin sa susunod na 2 linggo. Ang mapipili ay makakakuha ng dagdag na bayad at pagkakataong magtrabaho kasama ang mga pinuno ng kumpanya. Lahat ng empleyado ay nagsigawan at nagsimulang maganda para sa pagsusulit. Si Sunny naman ay interesado ring sumali. Alam niya na ang kanyang karanasan sa probinsya ay makakatulong sa kanya para maisakatuparan ang proyekto. Sinimulan niya ng mag-research tungkol sa Silver Line Corporation at sa mga probinsyang tatahakin ng proyekto. Si Edwin naman ay tumulong kay Sunny sa kanyang paghahanda. Ibinigay niya sa kanya mga dokumentong kailangan at tinuruan siya ng tamang paraan sa paggawa ng presentasyon. Sunny, dito mo ilalagay ang mga datos tungkol sa mga pangangailangan ng mga probinsya. Dapat mong ipakita na alam mo kung ano ang kailangan ng mga tao doon para makumbinsi mo sila na piliin ang ating kumpanya. Salamat po, Sir Edwin. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko magawa ito ng maayos. Huwag ka nang tumawag sa akin ng Sir Edwin. Tawagin mo na lang akong Edwin. Magkaibigan na tayo, di ba? Nagdaan ang 2 linggo at dumating na ang araw ng pagsusulit at presentasyon. Lahat ng empleyadong sumali ay naganda ng kanilang sariling presentasyon. Si Sunny naman ay nakahanda na rin. Dala niya ang kanyang presentasyon na puno ng mga datos, larawan at mga plano para sa proyekto. Nang dumating ang turn ni Sunny na magpresenta, umakyat siya sa entablado at tumingin sa lahat ng mga hurado. Kasama na rito si Manager Jojo, ilang opisyal ng Silver Line Corporation at ang CEO ng Golden Peak Industries na si Roberto, na nakaupo sa sulok at nakangiti habang tinitingnan siya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sunny at ngayon po ipapakita ko sa inyo ang aking plano para sa proyekto ng Golden Peak Industries at Silver Line Corporation sa mga probinsya. Nagsimula si Sunny na ipakita ang kanyang presentasyon. Ipinakita niya ang mga larawan ng mga probinsyang tatahakin ng proyekto, ang mga pangangailangan ng mga tao doon, at ang mga paraan para mapabuti ang kanilang buhay sa pamamagitan ng negosyo. Binanggit niya rin ang kanyang sariling karanasan sa probinsya. Paano niya naranasan ang mga problema doon at paano niya ito maisa sa katuparan sa proyekto. Habang nagpepresenta si Sunny,
napansin ng mga hurado ang husay at pagiging totoo ng kanyang mga salita. Si Jojo naman ay namangha sa kung paano naihatid ni Sunny ang kanyang presentasyon. Hindi na siya ang batang probinsyano na nahihiya at hindi marunong magsalita, kundi isang matapang at mahusay na empleyado na alam kung ano ang kanyang ginagawa. Napakahusay ng iyong presentasyon, Sunny. Nakita namin na talagang alam mo ang mga pangangailangan ng mga probinsya at mayroon kang malasakit sa mga taong mabigyan ng trabaho at benepisyo mula sa proyekto. Gusto namin kang makausap pa tungkol sa mga detalye ng plano mo. Sabi ng hurado mula sa Silverline. Salamat po sir. Handa po akong tumulong sa inyo sa anumang paraan. Matapos ang lahat ng presentasyon, nagpulong ang mga hurado para piliin ang pinakamahusay na kandidato. Matagal silang nag-usap, ngunit sa huli ay napagdesisyonan nilang piliin si Sunny bilang representante ng Golden Peak Industries para sa proyekto. Sunny, ikaw ang napili. Binigyan mo kami ng magandang presentasyon at ipinakita mo na karapat-dapat ka sa pagkakataong ito. Sa lahat ng mga empleyado na sumali, ikaw ang pinakamahusay, sabi ni Jojo. Salamat po Sir Jojo. Hindi ko po ito magagawa kung wala po kayo at si Edwin na tumulong sa akin. Sobrang saya ko para sa iyo, Sunny. Deserve mo ito. Habang nagbubunyi ang lahat ng empleyado para kay Sunny, tumayo si Roberto mula sa kanyang upuan at lumapit sa entablado. Tumingin siya kay Sunny ng may pagmamahal at ngiti. Mga kaibigan, nais kong batiin si Sunny para sa kanyang tagumpay. Ngunit bago tayo magpatuloy, meron akong isang bagay na gustong ipahayag sa inyong lahat. Sabi ng CEO na si Roberto. Lahat ng empleyado ay tumingin kay Roberto ng may pagtataka. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salita niya. Si Sunny naman ay napayuko at tuminga ng malalim. Alam na niya na darating na ang sandaling iyon. Sunny, anak, pwede mong sabihin sa kanila kung sino ka talaga? Sabi ng CEO. Lahat ng empleyado ay nagulat at nagbulungan. Hindi nila maintindihan kung bakit tinawag ni Roberto si Sunny na anak. Si Jojo at Edwin naman ay nanatiling nakatayo at hindi makapaniwala sa narinig nila. Mga kasamahan ko, hindi ko sinasadya na itago sa inyo kung sino talaga ako. Ako po si Sunny, anak ni CEO Roberto, ang may-ari ng Golden Peak Industries. Sabi ni Sunny. Narinig ng lahat ang malakas na hiyawan at bulungan. Si Jojo ay napahawak sa kanyang ulo at hindi makapaniwala. Si Edwin naman ay napatayo at mukhang nawalan ng salita. Anong ibig mong sabihin, Sunny? Hindi ka ba simpleng empleyado mula sa probinsya? Hindi po ako nagsinungaling sa inyo tungkol sa aking pinagmulan, Sir Jojo. Mula po talaga ako sa probinsya ng Ginubatan, Albay. Pero ang totoo po, ay inutusan ako ng aking ama na magpanggap na simpleng empleyado para matuto ng tama at para makita kung ano talaga ang tunay na mukha ng kumpanya. Gusto po ni Papa na matuto ako mula sa ibaba para kapag dumating ang oras na ako nang mamamahala ng kumpanya, alam ko po kung paano tratuhin ang lahat ng empleyado ng patas. Maya-maya ay lumapit si CEO Roberto kay Sunny at tinawakan ang kanyang balikat. Tama ang sinabi ng aking anak. Gusto kong matuto siya ng mga bagay na hindi niya matututunan sa opisina ng CEO. Gusto kong malaman niya kung paano magtrabaho ng gusto, kung paano hanapin ang mga problema, at kung paano maging mabuting kasama sa trabaho. At sa tulong ninyo, natutunan niya lahat ng iyon. Sunny, pasensya na. Hindi ko dapat inusgahan ka batay sa iyong pinagmulan at sa iyong kasuotan. Akala ko dahil probinsyano ka, ay hindi ka karapat-dapat dito. Pero mali ako. Mas mahusay ka pa sa akin sa maraming paraan. Sunny, sobrang sorry sa lahat ng sinabi ko at ginawa ko sa iyo dati. Akala ko na mas mababa ka sa akin dahil sa kung saan ka galing. Pero hindi pala. Pinakita mo sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang estado sa buhay, kundi sa kanyang puso at kakayahan. Wala pong anuman, Sir Jojo, Sir Edwin.
Naintindihan ko po kayo. Minsan po kasi, tayo lang ay nadadala sa mga unang tingin at sa kung ano ang nakikita natin sa labas. Pero ngayon po ay alam na natin na ang bawat isa sa atin ay may sariling kwento at kakayahan na dapat nating pahalagahan. Matapos ang pagbubunyag, nag-usap-usap ang mga empleyado ng Golden Peak Industries. Marami sa kanila ang humingi ng tawad kay Sunny para sa mga masasamang salita at pagtrato sa kanya. Si Sunny naman ay tinanggap ang lahat ng tawad at sinabi na wala nang dapat ipagdamdam pa. Ang mahalaga ay nagbago ng kanilang pananaw at handa na silang magtrabaho ng sama-sama para sa kabubuti ng kumpanya. Si CEO Roberto naman ay nagpasya na gawing opisyal na miyembro ng kupunan ng pamamahala si Sunny. Bibigyan siya ng pagkakataong pamahalaan ng proyekto kasama ang Silver Line Corporation at ipakita sa lahat na karapat-dapat siya sa posisyon na iyon. Nagdaan ng 3 buwan mula nang maipagkaloob kay Sunny ang proyekto kasama ang Silver Line Corporation. Sa tulong ni Jojo at Edwin at iba pang empleyado ng Golden Peak Industries, naging matagumpay ang proyekto. Maraming probinsya ang nakinabang mula rito. Nagkaroon ng mga bagong trabaho, mas magandang infrastruktura at mas mahusay na serbisyo para sa mga mamamayan. Isang araw, inayos ni Sunny ang isang pagtitipon sa kumpanya para ipahayag ang kanyang pasasalamat sa lahat ng tumulong sa kanya. Lahat ng empleyado ay dumalo at nagganda ng mga regalo at mensahe para sa kanya. Mga kasamahan ko, gusto kong sabihin sa inyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Kundi dahil sa inyo, hindi ko makakamit ang tagumpay na ito. Sa kabila ng paghirap at pagtitiis na naranasan ko nung una, hindi niyo ako pinabayaan, lalo na kay Manager Jojo at Supervisor Edwin. Sa inyo ko natutunan ang halaga ng pagtsatsaga, pagkakataong ibigay sa iba, at pagpapahalaga sa bawat empleyado, anuman ang kanilang pinagmulan. Nagpalakpakan ng lahat ng empleyado habang patuloy na nagsasalita si Sunny. Binanggit niya rin ng mga empleyadong tumulong sa kanya sa mga unang araw ng trabaho. Mga taong hindi tumingin sa kanyang itsura, kundi sa kanyang pagnanais na maging mabuting kasama. Bilang pasasalamat, nais kong ibigay ang mga parangal na ito sa mga taong naging mahalaga sa tagumpay ng proyekto. Una, kay Manager Jojo, para sa iyong Award for Leadership and Growth dahil sa inyong kakayang baguhin ang pananaw at itaguyod ang mga empleyadong may potensyal. Lumapit si Manager Jojo sa entablado at tumanggap ng parangal. May luha sa kanyang mga mata. Sunny, hindi ko alam kung paano ko ibabayad ito. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mabago at maging mas mabuting pinuno. Pangako ko, hindi ko na ulitin ang mga pagkakamali ko at tratuhin ko ang lahat ng empleyado ng may respeto at pagmamahal. Sumunod naman, tinawag ni Sunny si Edwin. Kay Edwin naman, para sa iyong Award for Courage and Transformation. Dahil sa iyong lakas ng loob na aminin ang iyong mga pagkakamali at gawin ang lahat para ayusin ang mga ito. Umakit si Edwin sa entablado at tinanggap ang parangal. Naiiyak na nagsasalita. Maraming salamat, Sunny. Ikaw ang dahilan kung bakit nagbago ako. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa pagmamataas kundi sa pagiging mapagpakumbaba at handang tumulong sa iba. Matapos ibigay ang mga parangal, tumayo si CEO Roberto at nagsalita sa harap ng lahat. Binigyang pugay niya ang lahat ng empleyado para sa kanilang pagtsatsaga at dedikasyon sa proyekto. Sinabi rin niya na magkakaroon ng mga bagong programa sa kumpanya para tulungan ang mga empleyado mula sa probinsya. Mga scholarship para sa kanilang mga anak, tulong sa pag-upa ng tahanan, at mga pagsasanay para palakasin pa ang kanilang mga kakayahan. Anak, sobrang proud ako sa iyo. Ipinakita mo sa akin at sa buong kumpanya na ang tunay na leader ay hindi lamang nagmumula sa mga nasa taas, kundi sa mga taong handang maramdaman ang hirap at ginhawa ng mga kasama nila sa trabaho. Handa na akong ibigay sa iyo ang responsibilidad na pamahalaan ng Golden Peak Industries, kasama ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi ko po kayang gawin ito mag-isa, pa. Kailangan ko po ng tulong at suporta ng lahat ng empleyado dito.
Sabay-sabay po tayong bubuo ng mas magandang kinabukasan para sa kumpanya at para sa lahat ng taong nakikinabang dito. Mula noon, nagbago ang Golden Peak Industries. Naging mas maganda ang kapaligiran sa trabaho. Hindi na batay sa estado o pinagmulan ang pagtingin sa empleyado, kundi sa kanilang kakayahan at kabutihang loob na. Si Sunny naman ay naging mabuting pinuno. Palagi niyang tinatanaw ang mga empleyado, tinatanggap ang kanilang mga mungkahi at tinitiyak na lahat ay pantay ang pagtrato. Si Jojo ay naging isa sa mga pinuno ng departamento ng operasyon at nagbukas ng mga programa para sa mga bagong empleyado mula sa probinsya. Si Edwin naman ay naging isang mahusay na supervisor. Binabantayan niya ang mga empleyado, tinutulungan sila sa kanilang mga problema at tinitiyak na lahat ay gumagawa ng tama. Isang gabi, nagkita-kita sina Sunny, Jojo at Edwin sa isang maliit na kainan malapit sa kumpanya. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga nakaraan at mga pangarap na gustong makamit sa hinaharap. Mga kaibigan, hindi ko makakalimutan ang araw na unang nakilala ko si Sunny. Alam ko noon na isa siyang simpleng probinsyano na hindi makakaya ang trabaho. Pero ngayon, ay siya na ang nagdadala ng kumpanya patungo sa mas mataas na taas. Tama ka, Jojo. Si Sunny ang patunay na hindi dapat natin husgahan ng isang tao batay sa kung anong nakikita natin sa labas. Kailangan nating tumingin sa kanilang puso at kakayahan. Mga kaibigan, wala ako kung nasan ako ngayon kung hindi dahil sa inyo. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong patunayan ang sarili ko. Sabay-sabay tayong lalago at magtatagumpay. Matapos ang usapan, nag-cheers sila ng kanilang mga baso at ngumiti ng malakas. Alam nilang marami pang pagsubok ang darating, pero handa na silang harapin ito ng sama-sama. Ang kwento ni Sunny ay naging isang aral para sa lahat, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang pinagmulan o estado sa buhay, kundi sa kanyang kakayahan na magmahal, tumulong at magbago para sa mas mabuting kinabukasan. At yun na nga po ang kwento ng binatang probinsyano na pinahiya at minaliit ng kanyang mga kasamahan. Ngunit sa uli ay napatunayan na siya ang isa sa pinakamahalagang tao sa kumpanya. Muli po ako nagpapasalamat sa inyong lahat na nanonood at sumusunod sa kwento natin ngayon dito sa Tamokski TV. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa mga susunod pa nating mga kwento. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.